lahi. Share ko naman sa inyo kung paano ba natin pabubultuhin yung ating mga alagang manok na hindi masyadong gumagamit ng mga high protein pellet. Pakalahi, ganito lang yan, simple lang yan. So yung iba kasi talaga ang pinagbabasehan ay yung mga gamot, mga vitamina at syempre yung mga pagkain na high protein. So doon sila kumukuha ng talagang bulto na manok na hanap nila. So although totoo naman, pero naman talaga may itulong yun para mapalaki ng ayos sa ating mga manok ng pagbulto. Pero ang isang factor ng mga kalahi, kailangan selection. Selection, kailangan meron tayong tamang pag-select ng ating mga materials na gagamitin para mapaproduce tayo ng mga ganitong kasing manok at malaki ito ng manok. So ito mga kalahi guide sa akin, itong hawak ko, ito yung isang brood hen. Yan. So ito ay matanda na rin to, pero lahat ng produce nito ng mga manok mga kalahi ay talagang malaki katawan. Para mapabulto mo kalahi ang ating mga alagang manok, kailangan malapad yung balikat ng materyales na gagamitin mo sa breeding. Kagaya nito, ito. Napakalapad ng balikat niyan mga kalahi. Kung makikita mo, para siyang triangular shape. So isa yun mga kalahi sa tips para mas mapalaki natin at mapabulto natin ng sobra yung ating mga alagang manok na hindi masyadong gumagamit ng mamahalin na protein pellet o kung anong vitamina. Maintenance feeds mga kalahi o tamang pupurga lang, priming, deworming, monthly, okay na. Basta malakas kumain natin mga alagang manok, makukuha natin yung bulto ng katawan ang gusto natin. Basta tamang seleksyon lang tayo ng materials. Basta kailangan lang malaki ang balikat ng inahin, brood stag, brood cat, malaki ang pitcho, kumbaga malaki ang bone structure ng ating mga alagang manok. Para lahat ng iaanak nila pare-pareho ng sukat, iisa ang laki. Hindi tayo ganoon mahirapan na magpalaki ng mga manok mga kalahi. So ngayon pakita naman sa inyo yung anak nito na babae na cross ko sa aking original line kung gaano siya kalaki. Bali 4 months pa lang siya ngayon. Ito mga kalahi, ito yung isa ko dito na baby pullet. So bali 4 months siya. Ito maganda yung mga materials na ginamit dito mga kalahi. Malaki ang balikat, magandang sukat ng buto, magandang bone structure, magandang pitcho. So ito mga kalahi, yan, kung makikita nyo. So dito pala mga kalahi, hindi na ako masyado gumagastos ng mga taas na pagkain, mga halim pagkain para makapoproduce ng ganito kaganda ng kasi ng mga manok dito sa aking backyard. So mga kalahi, yung makikita nyo, hipo ko pa lang, makikita mo na talagang malaki siya. Although 4 months pa lang siya, baby pullet. Ayan. So isa ito sa mga linyado na ginagawa ko dito sa aking backyard. So sariling linyada. So ito yung mga kalahi, napakalaki nito kung makikita nyo. Basta tama lang yung seleksyon ng materyales, malaki ang balikat, maganda ang bone structure, malaki ang pitcho, tama sukat ng mga paa. So yung mga kalahi, hindi kayo mahirapan magpabulto ng katawan. Basta lang monthly purga, tamang pagkain lang, kahit mga maintenance feeds lang. So dito nga ginagamit ko lang GMP3 lang saka sa mga tissue na integral lang. So sobrang laki ng mga kalahi. So isa yun sa mga tips para mas mapaganda ninyo at mga alagang manok mga kalahi. So yun lang. Thank you for watching.